Guys, for today's video, since napag-uusapan naman natin itong mga revolving credit, diba? So, I guess it's just time na pag-usapan naman natin si Maya Credit. Anong meron dito kay Maya Credit? Napag-usapan naman na natin siya, matagal na. Well, may gusto kong i-highlight dito kay Maya Credit. Wherein, napag-usapan na rin natin before, but ginagawa pa rin talaga siya ng karamihan, which is the paikot system. However guys, hindi ko po ituturo yun sa inyo, but sasabihin ko po sa inyo kung ano po ba ang take ko dito with regards to the paikot system. So samahan nyo ko, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Yeah, okay guys. So kung meron kayong account with Maya e-wallet or Maya Bank, then most probably makikita nyo yung credit dito sa tab na to. Diyan sa credit tab na yan, pwede kayong mag-apply dyan ng credit line na pwede nyong gamitin to purchase items. Then syempre, babayaran nyo din tapos magre-replenish yung credit line nyo. So parang paikot lang siya, parang umiikot. Gagamitin mo, tapos magbabayad ka, tapos pwede mo na ulit gamitin yung binayad mo dun sa utang mo. So kaya siya tinatawag na revolving credit. Ang requirement lang dito is syempre kailangan meron kang validated or verified Maya e-wallet account. Tapos pag nakapag-apply ka na ng iyong Maya account, then you will see this credit tab. However guys, hindi po to available kaagad-agad. Merong iba, makikita na merong offer na kaagad or pwede na kaagad mag-apply. However, karamihan hindi. Bakit? Kasi nakadepende po yan sa ating credit history and credit score. So kung makikita ni Maya na okay ang inyong credit score, possibly pagkakaroon na po kayo kaagad ng offer. So it really varies from person to person. Ngayon, kung meron na kayong Maya Easy Credit sa inyong account, well and good sa inyo, pwede nyo na siyang gamitin as bills payment, pay QR, or even transfer to your electronic wallet para magamit mo ng buo. Ito naman ang kinagandahan ng Maya Easy Credit or Maya Credit versus sa mga revolving credit na napag-usapan natin. Ang kinagandahan dito is that once na meron ka ng Maya Easy Credit, is that 100% ng inyong credit line ay may in-cash mo or mako-convert mo into cash officially. Hindi katulad kay Bilis na kailangan mo munang gamitin ang inyong credit line bago kayo ma-approve for a cash loan. Hindi rin katulad kay Salmon Credit na merong cash advance fee para mai-transfer mo ang iyong buong credit line into cash. Hindi rin po siya katulad ni Revi Credit na 40% na lang po ang pwede nyong in-cash dun sa credit line na ibinigay sa inyo. And hindi rin po katulad ni Atome na magagamit mo lang siya for pay QR and card transaction. With this, ito yung nakikita kong pangmasang feature ni Maya Credit kasi once na meron ka niyan, nangailangan ka, madaling makakahiram ang mga may account with Maya Easy Credit. So ngayon, nakahiram ka na, di ba? Tama lang naman talaga na magbayad tayo. And yung pagbabayad natin dyan ay pag lumabas ang bill natin, we have 15 days to settle. Walang minimum amount due to and kailangan natin i-settle yung buong amount. Which, ito yung problema. Paano kung gipit ka at wala kang pera? Ito na yung gusto kong i-highlight sa inyo. Yung tinatawag nilang paikot system. Well, ano ba itong paikot system na to? Hindi naman dito lang available itong paikot system na to sa Maya Easy Credit eh. Ginagawa na to even sa mga credit cards before. Paano ba? In layman's term, ganito. Gagamit ka ng card, tapos pag may pera ka, babayaran mo, tapos hihiramin mo ulit, tapos babayaran mo ulit. Something to that effect. Ito ay medyo mas kakaiba pa. Bakit? Kasi kahit wala kang ilabas na pera, mababayaran mo yung due mo with Maya Easy Credit. Ito kasi yung disadvantage niyan. Every time na humihirap ka, nadadagdagan ka ng service charge or the interest. Okay lang sana kung 0% yan, hiramin mo, walang additional charge, ibayad mo. Walang problema. Kasi dito sa paikot system na to, ang aim is ma-close natin yung due natin. Ngayon, dito sa paikot system ni Maya Easy Credit, wala kang ilalabas na pera. Given na meron ka pang extra credit. Kasi ang gagawin mo naman dyan, kunyari, 1,000 nga ang hiniram mo, tapos ang credit line mo naman ay 2,000. Pag lumabas na ang bill mo with Maya Easy Credit, pwede mo pang hiramin yung natitira mong credit line, napapasok na sa susunod na buwan, tapos yung makukuha mong proceeds doon, ibabayad mo na ngayon dun sa inutang mo. Wala kang ilalabas na pera. Kasi umutang ka ulit para ipamtapal doon sa kung anong due mo. Paano lumalabas na tapal-tapal system? In this case, tapal-tapal system sa loob ni Maya Easy Credit. And yun nga ang sinasabi ko dito, ang danger nito is that tumataas ang interest mo, lalo na kung wala kang nilalabas na sarili mong pera para bayaran ang utang mo. For example,
let's say, yung 1,000 na inutang mo, sabihin lang natin, meron siyang 100 pesos na interest. So, dapat ang ibabalik mo ay 1,100. Ngayon, para mabayaran mo yan, isang gagawin mo, uutangin mo yung remaining amount ng credit line mo, which is 1,000 din. So, hiramin mo yung 1,000, ibabayad mo doon sa due mo na 1,100. Tapos, pag naibayad mo yan, magiging available ulit yung 1,000. Hihiramin mo ulit yung 100 para makumpleto yung 1,100. Thus, tapal-tapal system or paikot system nga siya. Siguro, kung gagawin mo yan, ang masasuggest ko na lang is at least maglabas po kayo ng pambayad ng interest. Kung 1,000 yung hiniram nyo at may interest na 100, edi at least man lang yung 100 na interest galing po sa inyo. Para sa susunod na magbabayad ka, hindi magpapatong-patong ang interest. And maybe, kung may extra pa kayo, edi maglabas pa po kayo. Actually, sa totoo lang po, nung nag-start po kami mag-business sa computer shop, humiram po ako sa Bombay. Tapos, as in, malaki po yun, 30,000. Pero parang, di ba, kapag nakautang ka na, ang hirap ng kumawala. So parang, utang sa Bombay, pag nabayaran mo, uutang ka ulit, ini-expect mo. So, sabi ko, parang cycle na lang to. Ganito na lang ginagawa ko lagi. So, ang ginawa ko, instead na 30,000 ang hiramin ko, binawasan ko po. Ginawa kong 20,000 na lang. Magtitipid na lang kami muna. Maybe bawas sa kuryente, bawas sa tubig, at least hindi na 30,000. So, 20,000 until binawasan ko ulit sa susunod na renew, naging 15,000, 10,000. Until such time na nakawala po ako sa pangutang ko sa Bombay. Yun po talaga ang gusto kong i-share sa inyo na instead of the whole amount sa paikot system na yan, why not bawasan nyo po, dagdagan nyo yung pagbabayad dun sa inutang nyo, eventually makakawala po kayo dito sa tinatawag na paikot system. Okay? For our question of the day, ako po na-experience ko po talaga yung revolving, yung tipong umutang ka, tapos pag may pera ka na, babayaran mo, tapos utangin mo ulit. Parang instead na may extra pera ko, yung sahod ko, binabayad ko dun sa inutang ko, tapos uutang po ako ulit. Tipong nakadepende na po ako dun sa revolving credit na yon or dun sa credit card na yon, which is hindi po maganda. Kayo po ba, for our question of the day, nakadepende pa rin po ba kayo sa inyong inuutangan na yung income na pumapasok sa inyo, binabayad nyo sa kanila at utang po kayo ulit, at talagang pag nawala sila, may hihirapan po kayo? Nangyari na po ba yan sa inyo? Na-experience nyo rin po ba yan? Let me know sa comment section sa baba at may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly Gcash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Jess Ponce at It's Jeff Channel. Sabi po niya, so true po Sir Pat, pa-shoutout po watching from the Marawi City, Lanao del Sur, Mindanao. Very informative po ang content nyo, especially when it comes to Ola and Buy Now Pay Later apps. Approve ako sa Salmon Credit at Bilis. Sa Atome, reject pa rin. At It's Jeff Channel or Jess Ponce, shoutout po sa inyo. Thank you so much po na na-appreciate nyo po yung content na ginagawa ko. Maraming salamat po. And sana po talaga nakatulong po sa inyo. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!